Sugatan ang isang jeepney driver sa Rizal matapos umanong saksakin ng kanyang pasahero. Ang suspect aminadong hindi nagbayad ng pamasahe pero itinanggi ang pananaksak. Balita hatid ni EJ Gomez. Sa kulungan ang bagsak ng 27 anyos na lalaking ito matapos manaksak umano ng isang jeepney driver na sumita sa kanya dahil sa hindi pagbabayad ng pamasahe. Ayon sa pulisya, nangyari ang insidente sa barangay Santo Domingo, Cainta, Rizal nitong Sabado, September 7, 2024. So itong suspect ay bumaba sa isang jeep na hindi nagbayad ng pamasahe. At napansin siya ng driver and then bumaba rin yung driver at siya ay sinita. And then nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo at bumunot ng balisong itong ating suspect na isinaksak nga ron sa ating biktima na jeepney driver. Nagtamo ng sugat sa kanyang kanang braso ang 50 anyos na jeepney driver. Ayon sa pulisya, napagkamalan pang hold-upper ng mga pasahero ang suspect. Kaya sa gitna ng pagtatalo ng driver at suspect, nagbabaan ng ibang pasahero at humingi ng tulong sa mga nagpapatrolyang pulis. Yung mga pasahero na natatakot sa kanya kasi nga medyo malikot ang galaw niya, mga mata niya malikot. So pinagdududahan siya na akala mang-hold up. Ayon naman sa suspect na si alias Ray Ray, pauwi na siya galing sa inuman sa kanilang trabaho bilang construction worker. Lasing daw siya at nagkamali ng sinakyang jeep. Yung time na po na yun, wallet ko po ay hindi ko po alam kung saan po napunta o ano po. Hindi po ako nakapagbayad po. Ngayon, sinisingit po ako. Sabi ko po, pasensya na po kasi wala po akong may babayad. Nang hindi raw tumigil sa paninita ang driver, tumakbo raw ang suspect. Sa sobrang takot ko po, nanakbo po ulit ako. Nagtago po ako ng mga isang oras po, tapos lumantad po ulit ako, nakapagpalit po ako ng damit. Hindi raw totoong hold-upper siya at hindi rin daw siya ang nanaksak. Baka natakot lang po sila kasi nilasing po ako. Aminado po ako doon pero wala po talaga akong ginawang kalokohan. Wala din po akong dalang balisong kahit anong klaseng pananaksak po, wala po talaga akong dalang. Pero nang siya ay arestuhin, nakumpiska sa kanya ang isang patalim. Itinanggi ito ng suspect ng ating makapanayam. Dati na raw nasangkot sa ilang krimen ang suspect sa Cainta, Rizal ayon sa pulisya. Yung suspect natin ay nung siya ay minor de edad pa lamang, involved na siya sa mga pagnanakaw ng mga kuryente dito sa bayan ng Cainta. So labas-masok din siya sa DSWD and then itong nasa wastong edad na siya, patuloy pa rin yung kanyang ginagawang illegal activities na pagnanakaw. Sa Cainta Municipal Police Station, nakadete ng suspect na nahaharap sa kasong attempted homicide at illegal possession of bladed, pointed or blunt weapons. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagbuga ng halos 10,000 tonelada ng volcanic sulfur dioxide ang Bulkang Canlaon sa Negros Island. Ayon sa PHIVOLCS, ito na ang pinakamaraming naibugang asupre ng bulkan sa loob ng 24 oras ngayong taon. Pinapayuhan ang mga residenteng malapit sa bulkan na iwasan ang paglabas ng bahay para hindi ma-expose sa asupre at magsuot ng face mask. May naitala ring 337 volcanic earthquakes doon. Alert level 2 pa rin ang Bulkang Canlaon pero hindi inaalis ng PHIVOLCS ang posibilidad na itaas ang alerto dahil sa pag-alboroto ng bulkan. Bawal pa rin ang pagpasok sa 4 na kilometrong radius ng permanent danger zone at ang paglipad ng anumang sasakyang panghimpapawid malapit sa bulkan. Inaalerto rin ang mga nasa paligid sakaling magkaroon ng lahar. Sinabi ng ilang senador na Chinese ang pangalan at itinuturing na boss ng mga pogo ang tumulong kay dismissed Bambantarlac Mayor Alice Guo para makaalis sa Pilipinas. Ayon naman sa NBI, tukoy na nila ang mga tumulong din umano sa dating alkalde. Balitang hatid ni Salima Refran. Kasunod ang pagharap niya sa Senado, may mga panibagong tanong na umusbong. Isa na rito, sino ang tumulong sa kanya na makaalis sa Pilipinas? May isinulat si Alice Guo na pangalan sa kapirasong papel sa pagdinig. Why did he or she felicitate your escape? Baka nagigilty na rin po siya. Isa na nangyayari po ngayon sa akin. Ito bang pangalan na sinulat mo sa papel? Ito ba nagtangka sa buhay mo to? Ito ba nagtatangka sa buhay mo? Yeah, nung huli po, hindi po siya exactly, pero meron din po ako nabalitaan. Ano yung mga narinig mo?
Sen, I refuse to answer po for my safety po. Hindi isinapubliko ang pangalan. Pero ayon kay Senadora Risa Ontiveros na chair ng komite, nabanggit na ang taong ito sa mga naunang pagdinig. Chinese name, hindi ako sure, baka magkamali ako. Pero ilang pangalan, sir, ang sinulat? Isa lang. He is a Chinese national and allegedly, based from the reports that I have received, he fled the country and he is now in Taiwan. I heard that he is the boss of all the bosses of Pogo. Tingin ng mga senador, may kasabwat na Pinoy si Guo sa pag-alis sa bansa. Tinanong ang PCG sa budget hearing, bakit hindi na-intercept ang yating sinakyan ni Guo? In our existing memorandum circular on pre-departure inspection, vessels which are non-common carrier, we are now revising the circular, Your Honor, so the Coast Guard will have role in the enforcement in this kind of vessels, Your Honor. You could have done that even before. It is. Why do we need an Alice Go incident before we can anticipate such a scenario and then cover it? The regulation was made in 2009, and I'm taking my role now to revise it, Your Honor. Maging NBI, hindi naniniwala sa sinasabi ni Guo na walang Pilipinong tumulong sa kanyang umalis ng bansa. Tukoy na raw ng NBI ang ilan sa mga taong tumulong kay Guo. Nung pumutok na ito na connected siya sa Pogo, marami nang umaasist sa kanya, tinutulungan siya, nag-a-advise sa kanya, whatever. Hanggang sa yung tumakas siya, marami, private and public official, tinutulungan siya. Minomonitor din ng NBI ang sinasabing body double ni Alice Guo na posible raw ginawang decoy ni Guo para makaiwas sa huli. Mismong si Guo ang kumumpirmang tao niya ito nang tanungin ng NBI sa Indonesia. Ano po? Saan po yan? Tao po yan. Lahat ng tao po halos long hair. Kamukha niyo, ma'am. Kamukha niyo po niya. Slimmer version. During hinahanap namin si Alice Guo, yan ang rabbit namin. Yan ang rabbit. Ang ibig sabihin po ng rabbit, yan yung susundan mo para makuha mo yung principal. So, minomonitor namin yung babae na yan. Kaugnay naman sa kapatid ni Guo na si Wesley. May filler kaming natatanggap. Gusto na rin daw sumuko ni Wesley. Inaantay niya lang daw ang ate niya. Sarima Refra, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hanggang September 12, pinayagan ng COMELEC si dismissed Mayor Alice Go na maghain ng counter-affidavit para sa reklamong material misrepresentation. Kaugnay ito ng umunoy pagsisinungaling ni Go sa kanyang Certificate of Candidacy nang tumakbo siya sa pagkaalkalde sa Bamban Tarlac noong eleksyon 2022. August 13, nag-issue ng subpoena kay Go ang COMELEC at ilang beses nang naurong ang deadline ng pagsusumiti niya ng kanyang counter-affidavit dahil sa public holidays at masamang panahon. Ayon sa COMELEC, hindi na sila magbibigay ng extension sa bagong deadline nito. Bago mag-weekend, isang bagong bagyo ang posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, isa itong tropical storm at may international name na Bebinka. Huli na mata ng sentro ng bagyo, 2,070 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 75 kilometers per hour. Sa darating na Biyernes ng gabi, ito posibleng pumasok sa PAR at tatawagin sa local name na Ferdy. Posibleng lumakas ang bagyo bilang severe tropical storm at agad ding lalabas ng PAR sa Sabado. Wala itong magiging direktang epekto sa ating bansa. Tutumbukin ng nasabing bagyo ang China. Pero mga kapuso, maghanda pa rin sa posibleng maulang weekend dahil sa hanging habagat na palalakasin ng bagyo. Sa ngayon, trough o ang extension ng nasabing bagyo ang magpapaulan na sa Cagayan Valley Region, Aurora, Quezon, Bicol, Eastern Visayas at Caraga Region. Habagat naman ang nakaapekto sa iba pang panig ng bansa. Uulanin ng halos buong bansa kasama na ang Metro Manila sa mga susunod na oras. Posible ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide base sa rainfall forecast ng Metra Weather. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube.
Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.